Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na ito ay pinipm niya sa ating FB page. Mga fractions na word problem ito. Basahin muna natin yung number 1. If 10 parts of alcohol is mixed with 15 parts of water, what part of the mixture is alcohol? By the way, kung first time niyong napanood ang video ito, lalo na kapag nandito kayo sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, o galiing bisitahin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi nandoon yung kompletong mga videos. Halimbawa, katulad nitong video na to, ang sagutan lang natin ay itong number 1. So, ang kabuuan nito ay nasa YouTube channel natin. So, again, dito tayo sa number 1. Alam nyo ba na napakadali lang sagutan ito? Mixture. Ang isang parte ay 10 siya. Yung imimix natin ay 15. Yung total dyan ay 25. Yung tanong lang naman ay yung alcohol. Ilang parte yan siya? 10. Yung tanong na alcohol over yung total, hanapan lang ng greatest common factor which is 5. 10 divided by 5 and that is 2. 25 divided by 5 and that is 5. Kaya ang sagot dito ay 2/5. Ganun lang siya kadali. Explain lang natin ang bonggang-bongga. Ang alcohol, sulat natin ha, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung sa alcohol. Okay? 10 yan siya. I-add natin sa 15 parts of water. So 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yan sila yung water. So kung i-add natin yan, ilan lahat yan? 25. So, 25. Ilang parte daw? What part of the mixture daw ay alcohol? So ito yung alcohol. Meron na tayo. 10 yan siya. What part of the mixture? Yung total. So yung total, i-add natin yung 10 at saka si 15. Kaya that is 10, yung ginawa natin kanina, na 10 over 25. So, para doon tayo sa final answer, kailangan nating i-simplify. Yan yung gamit or yung mga tanong na kailan ba gamitin yung greatest common factor. Dito natin gamitin yung greatest common factor kung mag-simplify tayo ng mga fractions, yung mga ratios. Kaya, yung greatest common factor natin ay 5. Para sa pinaka-detalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel, greatest common factor. Idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga videos sa detalye kung paano hanapin yung greatest common factor. So anyway, ang final answer nito kasi i-simplify natin. So therefore, this is 2/5. Next, number 2. If 2/5 of the workers in a factory go on vacation sa September daw, and 1/3 of the remainder, yung natitira mga empleyado, takes their vacation in October, what fraction of the workers take their vacation in some other time? I-post nyo muna yung video ito. Try nyo munang sagutan. Pwede nyo i-comment. At ang kabuuan ng videong ito ay mapapanood nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Otherwise, ilalagay ko sa comment section, bali abangan nyo ba yung karugtong nito, ilalagay ko sa comment section yung kabuuan ng videong ito. So anyway, paano nga ba ito sagutan? If 2/5 of the workers in a factory go on vacation daw sa September, therefore, paano natin kaya kukunin yung remainder? Kapag 2/5, ibig sabihin, yung kabuuan naman ay 5 over 5. Minusan natin ng 2/5. Dito tayo i-drawing natin para mas klaro. Hatiin natin lahat ng empleyado sa 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hatiin natin ang lahat ng empleyado sa 5 hati. Kapag sinabing 2/5, ito yung 2/5. Yan. So, itong 2 kahon, ito yung 2/5. Ang next na nandito sa given ay 1/3 of the remainder. Anong ibig sabihin yan? Ito yung natitira. Tatlo man yan siya. Anong ibig sabihin ng 1/3? Ito naman yung 1/3 of the remaining. So, yung 1/3 of the remaining, dito sa remaining ba, yung 1/3 dyan, ito naman ay nag-go sa October. So, bali ito ay September. Yung tanong, what fraction of the workers take their vacation in some other time? Ito naman yung some other time. Klaro naman siguro, no? Mas klaro naman siguro ito, lalo na kapag naintindihan nyo kung ano yung mga pinag-drawing ko dito. Ang tanong, yung natitira, what fraction of the workers take their vacation in some other time? Yung kabuuan, ilan silang hati? 5 hati. 2 hati dyan, ito yung sa September. Sa remaining na 3 hati, 1/3 dyan ay October. So, ang natitira, ito na lang 2 kahon. Yung 2 kahon na lang, ilang hati nga lahat? 5. Ito na yung sagot. 2/5. Isa pang solusyon, pero itong unang naging solusyon natin, ito yung pwede nating tawaging Canto style way of solving kasi yun yung pinaka-detalye kasi dinodrawing na natin. Now, balikan natin yung given. If 2/5 of the workers in a factory go for vacation sa September daw, yung 2/5, i-minus natin sa kabuuan. Yung kabuuan ay 1 or 100% sa mga empleyado, minusan natin ng 2/5. Yung 1 na yan, para mamainusan natin ng 2/5, gawin natin siyang fraction. So, sa fraction sa 1, para equivalent sa 1, 1 over 1, 2 over 2, 3 over 3, kahit 100 over 100 yan siya, 1 pa rin yan. Pero ano bang gagawin natin sa 1 para mamainusan natin ng 2/5? Dapat pareho yung denominator, so doon tayo sa 5 over 5. 5 over 5, that is still equal to 1. So, pwede na tayong mag-minus. Kopyahin lang yung 5 na denominator, yung nasa taas, 5 minus 2, and this is 3. Si 3/5, ito yung remaining. Okay? 1/3 of the remaining takes vacation sa October. So, kung 1/3 sa remaining, nagbakasyon ng October, ilan yung natitira sa 1/3? 2/3. Diba? Kung ang 1/3, ito yon. No, yan. Ganyan. Kung 1/3, itong 1/3 na to ay October. So, therefore, yung natitirang 2 or 2/3, ito naman ay nagbakasyon in some other time. Okay, nasa given yan mismo. So, therefore, diretso na tayo, gamitin na natin itong 2/3. Kasi ito namang 1/3 na to, ito yung 1/3 of the remaining na bakasyon daw sa October. Therefore, 2/3 of the remaining, yan yung some other time. So, ano ba yung remaining natin? Ito yung 3/5. So, 2/3 of 3/5. Yan yung some other time. Now, yung of, laging tandaan, yan ay multiplication. Mag-multiply tayo ng mga fractions. Shortcut na tayo. May 3 sa taas, may 3 sa baba. Ang sagot, 2/5. So, ito na yung sagot, 2/5. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.